pwede ba marinig yung testimonya mo? Meron kang may bigay na matutulungan mo kami dito sa paghahanap sa nawawalang 34 na tao. Mr. Barigan, Engineer Barigan, please. You have the floor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ilapit mo yung microphone Opo. sa bibig mo kasi may cover ka eh. Sige, lapit mo pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat na inimbitahan niyo ako dito para po Sandali lang. Administer mo na yung oath mo. Sandali lang. Would you please raise your right hand, sir? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Thank you, sir. Take seat, sir. So, please continue. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa mga Senado, na naimbitahan po ako ninyo para malinisan po ang aking pangalan. Parehas din po yung nangyari sa amin ni Kevin Di Mayuga. Bali, slot lang din po yung ginagamit namin dun sa case number 1. Bali, hindi po aking manok. Bilang kumpare ko si Inunog, siya po yung nag-entry. Kasi may slot po akong binigay sa kanya. Siya rin yung kanyang manok. Sila rin din yung naglaban, yung mga tauhan niya. So, in fact, tinulungan ko sila. Nagpasalamat din sila sa akin na naka-entry doon sa Pitmaster kasi for how many years akong, since the start, nandun na po ako naglalaban sa kay Sir Atong. Nagsuporta na ako dyan, mula pa nung wala pa mga kakaos, nandun na po ako. Wala na akong laban kung hindi doon na ako naganap buhay. Marami po akong financier dyan na nagpapalaban sa akin, kumukuha sa akin para maglaban dyan. Hindi po ako tupe o nagtutupe yung kumpare ko. Kasi, in fact, last December, unang laban namin, binigay ko rin sa kanya ang slot. Nag-runner up po kami. Naglaban po kami ni Sir Atong, Sir ADR, sila EAG. Nakakalaban na po kami. Pangatlo na lang po yung January 13. So, wala po ako doon. Sila lang yung naglaban kasi slot lang po yung binibigay ko katulad kay Kevin Di Mayuga. Hindi ka financier. Hindi po. Kasi slot lang po yung binigay ko para maka-entry sila. So, in that case, Kailan mo nalaman na nawala yung grupo nila? January 13, 7:50 p.m. Tumawag sa akin si kumparing Boots na, pare, tulungan mo ako dahil nahuli yung mga bata, pati yung anak ko na driver. Sinong kumpare Boots? Boots, si Vinancio Inunog. Ano pangalan? Vinancio Inunog, yung papa ni Cloud Inunog. Yung papa, Opo. yung nandito last time. Oo. Okay. Close po kami, close ko yan sila. Bali, 3 beses na po kami naglaban dyan with the entry name na ginamit niya, slot ko. Bali, in the third time, naglaban sila uli, doon na nangyari. Bigla na lang nawala, na-hold daw. So, I directly, after 7:50, na-receive ko yung message, yung tawag, pumunta kagad kami ni Mrs. sa arena to appear myself na hindi sila tupi. Nilocate ko sila, tinanong ko silang lahat ng gwardiya, wala po silang may sagot. So, bali, alam ko rin yung patakaran doon eh. Once na mag-out ka doon, merong gate pass, merong dispatch paper, pero wala silang maipakita sa akin. So, wala kami magawa. Nag-report kami sa CIDG. Blatter namin, yun lang ang participation ko, sir. May kinikita ka ba niyan o may sinisingil kayo sa kanila kapag ginamit yung slot mo? Hindi po, wala. Wala, hindi ka pakikisama kikita? lang. Wala po. Pakikisama lang. Pakikisama lang. Kasi kumpare ko, tsaka lagi na po kaming nagkasamang maglaban. Okay. Na sharing lang kami para lang sila makalaban. At least si Vinancio Inunog, sir, ginagamit din siya ni mga yung sa
si Bernie Tacoy, sila si finance din siya yun. Pinipinance din siya. So wali, it's not hindi sinasabi natin na ngayon lang sila naglalaban, hindi. Matagal na po kami naglalaban diyan. Sa MBC may record na ako diyan. Lagi akong grand finalist. Lagi akong grand finalist sa MBC. Then sa mga 7 stag, nagka-champion na rin ako diyan. Marami pa akong financiers na nagtiwala sa mga manuko at saka sa kay Boots. So, aside from that, sa yung mga sinasabi mo, meron ka bang ibang informasyon na makakatulong sa amin na makita pa yung, mahanap pa yung 34 na nawawalang tao? In that case, sir, wala nga akong hanggang doon lang ako nung the night na nawala sila. Pinuntahan ko sila para mag-appear ako na hindi sila tsupi, hindi ako nagtago. So, kanino ka nag-appeal? Doon sa mga gwardiya. Sino Sila, mga sir. gwardiya? Sila. Sino nakausap mo dyan sa kanila? Na sinabihan mo na hindi sila tsupi? Sino? Hindi, wala namang nagsabing tsupi. Ano, yung nga, nag-appeal ka man kaya na hindi Oo. sila tsupi. Para pakita ko sa kanila na sabi ko, hindi tsupi ang tao ko. Saan sila? Ilan Sino sila? dito kausap mo? Sila, itong dalawa. Sino? Ilan dalawang gwardiya. Kilala Sino ang dalawa nga? Sabi mo pangalan. si Virgilio Bayog at saka si Montiliano. Bayog. Bayog, isang Kamatilyano. Tsaka Robert. Do you confirm na naglalapit siya sa iyo at nag-appeal na malinis yung mga bata niya? Ang that Bayo? time, Your Honor. Ha? Nung una yung pag-assume ko, pumunta sila mga around 10 to 11. Yeah. Pero hindi naman masyado namin maintindihan yung mga hinihingi nila kasi wala akong alam dun. Ang bilis mo naman magsabi ka gano'n, walang alam. Ang tanong ko nga, yung lumapit ba siya sa iyo at Yes po. nag-appeal, bakit Yes ka po. magpunta ka agad sa wala kang alam? Yes po. Masyado kang defensive. Opo. Ha? Lumapit siya sa iyo. Nagsabi Yes, na walang Yes po. malinis yung yung bata niya. Yes po. Ano naman ang sabi mo sa kanya? Ay, yun na nga, saan ko, tahimik lang tayo, relax lang tayo kasi pag-assume ko, gano'n na. Kasi hindi lang dyan ako nakapisto eh. Nandun din ako sa kabila. So, yun na ang tinawag ko itong assist ko. Kung kasama ko, kung alam niya rin. Ikaw, Mr. Robert Matiliano, Matiliano. confirm mo na lumapit siya sa inyo at nag-explain na hindi gano'n yung tao niya? Your Honor, nung ko nalaman na naghahanap sila ng kasama nila. Kasi during that time, Your Honor, yung duty ko po, alas 7 ng umaga. Masimple lang tinatanong ko sa iyo, ha? Direkta kang sumagot. Lumapit ba siya sa inyo? Kasi sabi niya, Matiliano at Bayog, nakiusap na yung kanyang tao ay hindi naniniupi. Nag-explain ba siya? Totoo ba yung sabi niya? Hindi po, wala naman sa po sinabi sa amin na hindi naniniupo yung tao. Wala sa po sinabi sa amin. Hinahanap lang nila po yung tao nila. Ano ngayon ang sabi mo nung hanap nila yung tao nila? Sabi ko po, base sa record ng logbook, yung mga kasama nila po, Your Honor, nakalabas na po. Tapos na po yung laban nila dito po sa Manila Okay, area po. sandali ha, kung magsalita ka, you speak, magrespeto ka sa committee na ito ha. Huwag yung pabagsak na salita ha. Ha? Magrespeto ka dito. Magpakita ka ng respeto, magsalita ka ng malumanay at walang ibang siga dito. Ako lang, as chairman of this committee, hindi ka pwede maging siga dito. Ha? I'm reminding you, Mr. Matiliano. Kape po, Your Honor. Sige, continue. Yun nga po lumapit siya sa amin po. Nagtatanong, nakasama niya. Pero wala po sa sinabi na yung mga kasama niya po, hindi tsupi. Wala po siyang sinabi sa amin po, for Your Honor. Okay, thank you. Bakit nga kayo napunta doon? Bakit kayo pumunta doon sa Manila Arena? I use this microphone. Tumawag si
paring Binancio sa akin, sir, na magpatulong na i-claim yung mga tao. So, bali, pinuntahan ko agad siya. Inalalayan ko siya na ako mismo na gano'n kasi aking entry name, aking pangalan nandoon. Pero hindi aking manok. Sila lang yung nag-entry doon. So, bali, tulong ko sa kanila. Ano naman nalaman ng kumpare mo na na-hold yung Tumawag yung anak niya, sir, nung sinundo na sa arena yung yung mga naglalaro. Tumawag, before sila na-abduct, tumawag si Cloud kay papa niya. ano sinabi? Pa, bakit pinasok sila sa van? Tapos pati ako, papasok. Tapos merong isang taong umagaw. Sino yan? Yan ang kwento sa akin ni Butch. Na dumiritso agad ako. Yung testimonya mo lang yan is confirm yan. During the last hearing, sinabi yan ni Mr. Inunog. Opo, kasi yan po yung Gano'n na nangyari. sinabi sa akin sa So, telepono. Ikaw ay kumbinsido na na-hold sila doon sa Manila Arena kaya ikaw sumama. Tinulungan ko sila po kasi nagpatingin tulong na iano mo kasi kilala ka doon. Na sabi ko, sige, puntahan ko kagad. Kami dalawa ni Mrs. Pumunta kami kagad sa arena para i-claim sila na present ko sa kanila na tauhan ko sila kunyari. Para lang makalabas sila kung anong may problema sa loob. Eh wala na po doon. At saka tinanong ko siya, ito, magalang to sa amin. Walang problema si Bayog, sir. Sino tinanong mo? Well, tinanong ko si Robert Montellano na sana yung mga tao namin, bakit ni-hold nyo? Hindi mga tsupe yun. Bakit ano ba nangyari? Bakit may nagtawag na napasok sila sa van? Hindi sila makasagot. Sana yung dispatch paper, wala silang may pakita. Sabi niya, naka-out na raw. Eh wala silang nakipakitang out paper eh. Pero may nakita, pinicturean ng mga pulis na merong in. Yung van nakapasok, may pagpasok alas 3. Alas 3 ng madaling araw pumasok. The day after, nung gabi, naka-out daw sila, sabi nila, pero wala namang dispatch paper. Kasi bago ka lumabas, merong gate pass, pipirmahan, bibigay yung ID, balik. Tapos meron pang dispatch paper na isa, dalawa. Bago pagpasok mo paglabas mo sa paakyat sa basement, may isang gwardiya na magkukulikta. Hindi ka makalabas pag wala ka dun. Eh wala yun. Wala silang pinakita sa amin. May isang galon doon na mineral water na puno ng mga dispatch Sino paper. walang may pakita sa inyo? Sila. Si Montellano. Totoo yan, Matiliano, na wala kayo may pakita na kapil. Pagpalabas. Meron po kaming record po, Your Honor, sa logbook na lumabas yung tao, base sa kwartya po doon. Kasi yung duty ko po, alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi po. So kung lumabas sila, bakit sila nawala? Yun ang hindi ko alam po kasi sa record, base sa logbook po, nakalabas na po yung hinahanap nila po. So meron naman sa record. Chairman, Sabi mo wala. Yes, Senator Tolentino. yung sinasabi si Mr. Picar, meron siya nakitang isang galon puno ng scotch. Anong scotch? Alak ba yun? Hindi po. May mineral water na yung Wilkins na putol. Doon nilalagay nila yung mga dispatch paper. Dispatch. Oo. Kasi may isang gwardiya doon sa may palabas na. Doon niya nilalagay lahat yun. Na alam ko yun kasi ako every time na maglaban ako doon, ako yung nagmamaneho sa sakyan. Ako yung nagbibigay doon sa gwardiya ng mga dispatch paper. Wala silang dispatch paper. Mr. Chairman. Mr. Chairman, kanina po nakakuha tayo doon sa isang lugar ng logbook. Baka dito po ay may logbook din. Yun ba yung logbook ng Manila? Yung binigay mo na ipa-xerox, ipa-photocopy? Sino yun? Anding? Rogelio Anding? Siguro sa Santa Cruz po yung entry Santa ng Cruz pala yun. Ang sa Manila, kayo, may dala kayo logbook?
Meron po. Ibigay ninyo sa committee. Kumsek, i-xerox nyo. Xerox. Photocopy. Yes, go ahead, Senator. Sige, from the testimony of Engineer Barry Barica, ayusin ko yung time, 3 a.m. Madaling araw, no? Alas 3 na madaling araw. Copy po. Itong grupo nila Inonog pumasok sa Yes arena. po. Okay, sige. Ng January 13, 2022. Testimony ni Mr. Matiliano, Mr. Bayog, 7 a.m. ang duty nila ng January 13, 2022. Tama, sir? Mr. Matiliano, Mr. Bayog? Sabi niyo 7 a.m. ang start ninyo. Tama ba? Yes, for honor. Okay. So per record, kailan umalis ng premises ng Manila Arena yung grupo nila Bakay Inonog? Sa inyong sabi mong nakalagbok na sabi nakaalis na. Anong oras? 7:55 po, Your Honor, ng gabi. Okay. So 7:55 p.m. ng January 13 po, Your Honor. 13 kasi pumunta ka nga pala doon January January ikaw magsabi sir. January 13, night time. I arrived there at about 10 p.m. Okay, so the logbook would fix them, itong missing group in Inonog Bakay will fix their whereabouts at the Manila Arena 3 a.m. to 7:55 p.m. Tama po ba yon? Ganun ba yung gusto niya sabihin, Mr. Matiliano? Yes, for honor. So kung ang duty mo, ang duty ninyo, 7 a.m. to 7 p.m. 7, di ba? Ano ba duty niyo? 7 a.m.? Yes, for honor. 7 a.m. to 7 p.m. po ng gabi. Oo nga. So, pumunta kayo, engineer, sa 9 p.m. ng gabi. 10 p.m. Nandun 10 po ako. Nandun po siya. siya. Siya pa rin kausap niyo. Opo. Paano ba nangyari yun? Hindi na kayo duty noon. Sige, Mr. Bayo. Excuse po, Your Honor. Nalito na ako eh. Bali, excuse po, Your Honor. Bali siya yung pang-umaga, 7 a.m. to 7 p.m. Nag-assume naman ako, 7 p.m. to 7 a.m. Oh. So, kung may entry na 7:55, umalis yung tao, ikaw naka-duty noon. Yes po, no. O ano masasabi mo tungkol dito sa pag-alis dito? Yung tungkol dun sa nangyari, yung doon ako sa kabila, sa parking lot, sa kabilang side. So, pagbalik ko, normal naman ang sitwasyon. Wala naman sa akin nag-report. Sabi mo, yung pangyayari na yun, nandun ka sa kabilang side. Hindi, Tapos pagbalik mo normal. Anong pangyayari? Hindi mo sabihin. Ikot lang ako, sir. Ha? Bali, roving in-house guard po ako. Hindi, may sinabi ka eh. Recorded yun dito ha. Yes, Yung pangyayaring yun, nandun ako sa kabila. yes po. No. Tapos pagbalik ko, normal naman, wala namang problema. So, may sinasabi ka pangyayari. What is that pangyayari na sinasabi mo? Hindi ko naman yung time na yun. Alam mo kung magsisinungaling tayo, mahuhuli rin tayo sa sarili natin bibig. And in Yes, fact, po. Mr. Berilio Bayog, I must tell you frankly, right now, nanonood, may dalawang nahuli doon na nakakulong na kinasuhan ng anong date ito? November 19, 2020. Merong nahuling dalawang sugarol, dalawang sabungero. Nahuli ninyo doon sa Santa Cruz, Laguna. Turn-over nyo sa pulis at pinailan ng kaso na sinabihan ninyo kung patayin kayo or kasuhan.
Sabi nung dalawa, kasuhan na lang, sir. Nag-coordinate kayo doon sa police ng Santa Cruz, Laguna, yung PIB, Provincial Intelligence Branch, at nagsabi doon na kasuhan na lang yan ng drugs. Hindi ang kinaso game fixing. At nanonood sila ngayon ng TV, sinasabi ngayon na ikaw daw yung bumugbog sa kanila. Yung dalawang nakakulong ngayon. Pasalamat ka, hindi namin sila ma-present dito because we need court order na padala sila dito dahil they are facing criminal charges in court. So kung nandito yun, magkaka-face to face kayo. Na ikaw daw talaga bumugbog sa kanilang dalawa. Binugbog mo sila. That is, according to them, we are not soliciting information from them. Sila mismo ang nag-inform dito na nakikita ka sa TV ngayon, ikaw daw bumugbog sa kanila. So, I'm warning you, yung pagsisinungaling mo, may hangganan din yan. Hindi ka forever makapagsinungaling. Sa Manila pala, sa Manila Arena pala nakuha yung sa Bungiro, sa Manila Arena. Ikaw mismo nabugbog. That's according to them, ha? Hindi namin fabricated yan. Sila po mismo ang tumawag dito na yung si Bayog na nandiyan ngayon sa harap ninyo, sir, yan po ang bumugbog sa amin nung hinuli kami at kinasuhan kami ng ibang kaso. So yun lang ang gusto ko ipapaalam sa iyo. Kasi ito, andito kayo ngayon. Anyway, you will have your day in court pag kayo formally charged by sa IDG. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, pwede kayo magsinungaling dito sa committee na ito, but ma-Muslim man kayo o mga Kristiyano, hindi kayo makapagsinungaling sa Diyos na nanonood sa atin ngayon. That's precisely the hard truth about all these things. Hindi kayo makapagtago, kaya useless yung ating pagsisinungaling. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo haharap kay Lord after tayo namatay. At pagdating doon, pagharap natin, this issue will haunt us forever. Kaya I am asking you to please tell the truth and nothing but the truth if you are being asked question by this committee. Reminder ko lang yan si Oberilio Bayog. So yun lang. Meron ka pa? Senator Tolentino? Tapos ka na? Okay ka na? Okay. Meron pa sana akong kunti, sir. Sige, go ahead. I-prove ko lang, sir, na yung entry namin, sir, hindi kami tsupe. Kasi I have videos ng laban na yun. Kung hindi nga tsupi, Yan nga, sir. bakit nawawala yung mga bata ninyo? Di ko alam, sir. Ha? Di ko alam kung anong... Nung sabi yan. na sa IDG, ang Kasi motive may dito video- is tsupi. May video akong pinasa. Bakit sila i-hold kung hindi sila tsupi? Kasi ang score kasi nila, sir, 2 draws, 3 loss. Yung isa, nangayaw. So, bali, Second. Score. 2 draws, 2 draws, 3 losses, 3 losses, and 1 hindi siya nalaban. 1 Yung isa hindi nalaban. hindi nalaban. So ngayon, bali, anong ewan ko. value niyan to this Question investigation? siguro para sa kanila, sir, di ko alam po. Di ko alam kung anong basihan nila, bakit sinabi nilang ganun, inabdak nila, hindi nila inimbestigahan, dapat tinawagan nila kami. Para kami yung ano mismo ang mag-explain, hindi yung mga bata. Para in fairness, sana ganun na lang. Kasi may basihan ako dun sa video, sir, eh. May 5 laban na video ako. Ang laban namin ni Sir Atong, kunti lang different. Wala rin akong pusta. Ang account ko, 100 pesos lang para manood lang ako. Oh, walang nakapusta. Yung pustahan namin sa kalaban namin sa Sir Atong, 300 to 400 lang pagitan. Natural lang yan kasi may pangalan po sila. Hindi po yung milyon. Wala po. Yan po idagdag ko na kung bakit nagiging tsupe yung yung ako. Pero last hearing, sir, narinig ko kay attorney, wala daw silang nakitang tsupe doon sa arena. So confirm yung sinasabi mo na hindi na ninyupi yung mga bata mo. Totoo. Sabi mo ni attorney, Nagtaka. there was no recorded panyunyupi doon sa Manila. O bakit sila na-hold? Ewan ko po. Kung anong basihan po. Yan ang... Anyway, sa IDJ, kayo nang bahala. We give it all to you. Your criminal investigation. You are
Criminal Investigation and Detection Group. That's your 40. Criminal investigation. Sa amin lang dito is investigation in aid of legislation and hopefully, kung makatulong man lang na ma-recover pa yung mga tao na yan na 34 na nawawala, yan ang objective namin dito sa committee na ito. For further criminal investigation, kayo nang bahala. We leave it up to you. Okay? Meron ka pa sasabihin? Okay na sir, hanggang doon lang po. Maraming salamat.